Magandang araw pong muli at muli po nandito tayo sa Huntahan ng Bayan TV. Panoorin po sandali natin itong naging bahagi ng ginawang pagbubunyag ni BP Sara o ni Inday Sara doon sa katiwalian o kabalbalan ng trabaho dyan sa Kongreso. Ito po yung pinakamatindi niyang sinabi. Ito yung sinabi niya na ang budget ng Pilipinas ay kontrolado lamang ng dalawang tao na si Martin Romualdez at si Zaldico. At dahil po dito may mga nagsasabi na nasira raw ang pagkatao o kredibilidad ni Inday Sara at bumagsak na raw ang kanyang popularidad. Ituloy muna po natin sandali itong kanyang mga sinasabi at bago po tayo magbigay ng reaksyon. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte sa ikalawang bahagi ng inilabas na video ng kanyang tanggapan laban kina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Dito ay dinetalya niya ang umano'y issue sa national budget na isasamit siya ng kanyang pagbibitiw sa gabinete ni Pangulong Marcos. Halos 2 buwan na ang nakalilipas. Noong 2023, may mga kongresista umanong lumapit sa kanya para humingi ng bahagi nila sa 5 billion pesos na nakalaan sa pagpapatayo ng classroom ng Department of Education. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom. Nang hindi raw siya pumayag, lumobo ang budget sa 15 billion pesos sa aprobadong National Budget o General Appropriations Act. Pero yung idinagdag, yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. So, ayan po. Dyan po ay tahasang sinabi ni Inday na humihingi yung mga kasamahan ni Romualdez at saka ni Zaldico ng parte dun sa pondo na 5 billion na nakalaan para sa pag-construct ng mga eskwelahan. Ito po ay construction at saka repair works. At ayon po sa kanya, nang hindi siya pumayag, ang ginawa ng Kongreso ay nag-insert ng 10 billion na pondo na hindi kontrolado ng Department of Education. So, ito pong ganitong korupsyon ay kalakaran na dyan sa Kongreso. Kung atin pong matatandaan dati, noong panahon ni Pangulong Duterte, may sinabi na siya at kamakailan nabanggit niya uli ito na ang isang proyekto ng isang congressman hindi pa nauumpisahan. Nayari na yung budget, kaya yung project kung baga sa eskwelahan daw, kapag nakita mong nakatayo yung building pero walang bubong, alam mo na kung anong nangyari sa budget. So yan po yung sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito pong sinabi ni Inday ay pinabulaanan po nitong si Martin Romualdez. Panoorin po natin. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee. Almost 30 po ang nag-a-attend yan. May pasaring din siya sa bise kaugnay sa paggamit ng confidential fund noong 2022. At tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Lalo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund
nagamit ng 60 days. 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. So yan naman po ang naging pahayag ni Saldico na si Sara daw ay budol-budol. Hindi raw totoo yung sinasabi na nanghihingi ng 5 billion. At yun daw pong kanyang 125 million na confidential fund ay mas masahol pa dun sa ginawa ni Napoles na 60 days bago naubos. At hindi raw po Kongreso ang nagsasabi na may mali sa kanyang ginawang paggastos doon sa confidential fund. COA raw po ang nagsasabi. Pero yan po ay sinagot na ng COA at ito po yung kanilang report. So yan po yung report ng COA. Hindi ko na po babasahin kasi ito naman po siguro yung nakita na nating lahat. Ang nakalagay lang po dito, unqualified opinion. Kung baga, pinakamataas yung rating sa audit na ibinigay kay Sara noong 2022 at 2023. So ibig sabihin, sakop na dyan yung confidential fund na sinasabi. So balikan po natin yung issue na yan. Ang sinasabi po ngayon, wala nang kredibilidad si Inday Sara at nasira na, bumagsak na dahil yung sinasabi raw nito ay kasinungalingan. Pero mukhang baligtad po yata. Mukhang lalong lumaki at tumaas ang suporta ng mga tao sa kanya. At base po sa ipinakikita nitong mga rally, nitong mga pagtitipo ng tao, lalo na dito sa Maisog, sa Liwasang Bonifacio, ay makikita natin na dagsa at ang dami ng suporta ng tao. So ito po yung bahagi ng pagtitipon sa Maisog. So makikita po natin yung kapal ng tao. Asya diba, ang nagmarcha po mula Escota patungong Liwasang Bonifacio, malakas na palakpakan mula sa urban sector at labor group. At ganoon din ang Maisog Quezon City. So huwag na po nating masyadong pahabain yan at nakita naman po natin dyan na napakarami ng taong sumusuporta pa rin sa ipinaglalaban ni Inday at ng kanyang amang si Rodrigo Roa Duterte. At ito po ang masasabi natin, ang pagdagsa ng tao rito ay dahil doon sa pagkakaalam ngayon ng taong bayan kung anong katiwalian ang ginagawa ng mga tao dyan sa Kongreso. Ang sinasabi po ni Martin Romualdez, ni Saldico, ay 300 na congressman daw yung miyembro ng Appropriation Committee. So ayan po si Saldico at ang sinasabi niya 300 daw yung miyembro ng kanilang Appropriation Committee. Ibig sabihin yung 300 na congressman alam nilang lahat yung ginagawang insertion doon sa mga project, doon sa mga agency, yung DSWD, yung COMELEC na in-insert nila ng 12 million, yung DSWD, yung DOTR na mahigit 70 million. Hindi ko po matandaan yung sa DPWH, pero sa kabuuan po ng 5 ahensya ay umabot ng 290 billion. So 5 ahensya pa po lamang yan. Hindi pa kasama yung ibang agency. At hindi po natin masabi kung magkano o dinagdagan din ba yung sa agency ng iba pang agency ng gobyerno. So ito pong pagkakatuklas na ito ng mga tao sa kanilang katarantaduhan, sa kanilang katiwalian ay isang napakalaking dagok sa kanilang kalagayan ngayon. At ito po ang isa ngayong nagdadala kay Inday para suportahan ng mga tao at mapaalis na itong mga nangungulimbat lang sa pundo ng bayan. So yan po ay isa pang kuha ng larawan dyan sa Liwasang Bonifacio. Ito po naman ay noon pang Marso. So kung bibilangin nyo,
ilang buwan na, March, April, May, June, July, August, September, halos 6 na buwan na. Ganun pa rin ang dami ng taong sumusuporta sa kanila at maaaring ang nadagdagan pa. So, ito ngayon ang isang malaking problema ni Bongbong Marcos at ng kanyang administration, yung patuloy na pagdami ng supporter ni Inday Sara at yung patuloy na naniniwala sa kanyang sinasabi. At sa panig naman po ng administrasyong Marcos, napakalaking kasiraan yung sinabi ni Inday Sara na ang pondo, kapag hindi nila makuha yung approved na pondo doon sa proposed budget, ang ginagawa nila ay insertion doon sa GAA at hindi lamang isang ahensya ang nagagawa nila ng paraan. At napakarami po ng sinasabi ni Saldico na miyembro ng Appropriation Committee na nasa 300. So, ibig sabihin, halos lahat yata ng congressman dyan sa Kongreso ay dinamay niya na sa korupsyon. At hindi po sila makakatanggi dahil yung ipinakita ni Inday ay may dokumento. So, nakahanda po yung mga dokumentong sinasabi ni Inday. At yan din po yung nangyari doon sa sinasabi naman dati ni Lagman na may pumasok na additional na 12 billion doon sa pondo ng Comelec. So sa madalit sabi po at sa pagsusuri natin, talagang habang inaapi nila si Inday Sara at saka yung kanyang pamilya na pinipilit nilang wasakin, lalo namang tumataas yung kanyang popularidad at lalong nagkakaroon ng simpatya yung mga tao. So mukhang magiging tagilid talaga ang laban nitong mga BBM Crocs at nitong nasa Kongreso ni Tambaloslos sa mga Duterte sa darating na eleksyon. Mukhang may kalalagyan talaga na inodoro ang karamihan sa kanila. So hanggang dito na lamang pong muli at maraming salamat po. Paki-like and subscribe na lamang pong muli.